A life in my day, a day in my life. Let's go. Date is October 7, 10:45 ng umaga. Kaya na pa ako gising, pero hinintay ko lang yung customer tsaka yung si Diego, yung ating tao dito sa karwasya na dumating. And ngayon, palis na tayo papunta ng Langaray. Mamamalengke ng mga pang-supply sa takoyaki. Ayan. So, let us go. Ayan yung kotse, nasa detailing room na siya. Na bombitan na ng tubig ni Diego yan. Pero ang kaso, meron siyang ginagawang click 160 na kinakarwa. So after nyan, pag natapos niyang karwasyan yun, yung click 160 na yun, eto na, baba natin niya ulit yung Fortuner. Ang gagawin natin dyan sa Fortuner is, ano ba gagawin dyan? Engine detailing, back to zero, and then hand wax, hindi buffing wax. Dahil ito pong customer natin this time is naka PPF. So yung para siyang plastic na cover dun sa kotse. So parang wrap pero clear para prevent from scratch, mga ganong tama, ganyan. So maganda yan at madugo yun ang price niyan. Well anyway, ayun na nga no. So ready lang ako and then pupunta na tayo doon. Pipick upin natin si Janina. Time check, it's 11:39 AM. Almost 12 na, almost lunch time. Dito na tayo sa may 10th Avenue. Pero bibili muna tayo ng E-Cup dahil I feel the need of it. Hindi naman ako nagkakape talaga lately na lang. 21 years old nga lang ako simula nung nag-start ako uminom ng kape kasi little pan pack lang no. Kasi sa US kasi malamig. Kaya doon lang ako nag-start magkape kasi ever since bata ako, yung tita ko pinagbabawalan ako magkape. Bawal daw sa mga bata, ganyan. So hindi ko nakasanayan. Yun nga, nung nag-US na ako, nagsimula uminom ng kape, lalo na pag umaga dahil malamig. Hanggang sa ko siya, pero umaga lang. Simula nung 21 ako, nag-start ako uminom nung 21 ako. Umaga lang ako nagkakape talaga, pagkagising, para lang yung sikmura ako ba naiinitan, ganun lang. Lately, siguro wala pang 2 years, o wala pang 1 year yata ako nag-start mag-iinom na ng mga iced coffee, mga ganyan. Ayun, nakasanayan. Tapos, ayan na. Pero ngayon, dapat bawasan ko siya dahil kaka-opera ko lang ng appendix at may fatty liver pa po tayo. So, dapat minimal lang. So, dati halos araw. Ngayon siguro mga 2 to 3 months ago, halos araw-araw or sabi natin mga 5 times a week ako nag-ice coffee. Pero ngayon, binabawasan ko na. Minimum ko at least 3 times a week or 2, ganyan na. Dahil hindi talaga maganda. So nandito na tayo sa may aking favorite na coffee shop dito sa Akape sa 10th Avenue. 9th Avenue pala. So yan siya, Akape Cafe. Yeah. Dito siya sa 9th Avenue, malapit sa may Pares. Branch ng Pares Retiro sa 9th Avenue, malapit lang siya dito. The next street, nandiyan na siya. So let's go. Ito yung caramel macchiato nila. Mark, sarap to, medyo creamy siya compare sa iba. Gusto ko pa nga ito kaysa sa caramel macchiato ng Starbucks 170 or 200 yata dun masasagasaan ka pa.
Time check, it's alas 3 ng hapon, ano. So ito na nga, pabalik na tayo sa Carwashan dahil kailangan bumalik doon dahil may detailing po tayo doon. Tapos kukunin ng customer yon. Kailangan nandun ako at isa pa, hindi pa kumakain si Sandro, si Diego. Ayan. So, ayan, pabalik na tayo doon sa ano. Hindi ko na na-videoan yung mga pinaggagawa namin, pero wala namang something unusual. Nag-prepare lang kami nung mga pinamili namin, nagsalansan. And then ayun, si Janina nagre-ready na siya doon ng ano niya, ng mga pantakoyaki. Kasi mag-o-open na siya eh. Dapat 3. Actually, nakasalang na nga yung ano. Marami kami pinaggagawa, pinagsasalansan pa namin yung mga pinamili. So ayun, anytime soon mag-o-open na rin naman na yun. O sino dito friend mahilig sa takoyaki, umamin na yung hindi tinipid sa sahog, may cabbage, crab sticks, bacon, ham and cheese, and octopus. Yung mixture nga ng takoyaki, yung timpla, and ibang mga sauce is own recipe pa talaga nila. Yung mayo na ginamit is QP. May Anori flakes, bonito flakes. If bet nyo naman ang spicy, pwede kayong magpalagay ng chili powder. Bali, meron nga sila ditong 4 na toppings ng takoyaki. May octopus, crab sticks, bacon, ham and cheese for only 50 pesos, 4 pieces na. Kung gusto niyo naman mag-add-ons ng cheese, additional lang kayo 10 pesos, 4 na yung lalagyan ng cheese. Ang totoo nga nito mga friend, habang nagbe-video ko, talagang natatakam na ako malala. And yes friend, ganyan talaga yung bigayan ng toppings nila, mapa-vlogger or not. That's why di na ako nagtataka kung bakit tinatao at binabalik-balikan sila dito. Habang inaantay nga naming maluto yung order namin friend, tuloy-tuloy din yung pag-order pagdating ng mga suki nila. And ang pinaka-perfect, laging bago, mainit pa yung isi-serve sa inyo, then lalagyan na ng mga sauce nila, yung mayo nila na QP, lalagyan ng Anori and bonito flakes. And dahil Kerry, mahilig kami sa maanghang, pinalagyan namin to ng chili powder. Masarap yung timpla ng takoyaki, maganda yung texture, sakto yung laki. Sulit na to sa dami ng toppings. Lalo pa ngang nag-level up yung lasa, yung takoyaki cravings namin because of the ingredients, sauces on top. Bale, ito nga yung dinadayo na Takorochi na located lang sa Corregidor Street, corner Baltasar Street, Barangay 63, South Caloocan City. Bali, yung nearest landmark nila dito friend is yung Max ng 10th bukas sila dito from 3 p.m. to 10 p.m. every Sunday, Monday, Wednesday, and Thursday. Kapag Friday and Sat naman until 12 midnight. Open nga rin sila dito for delivery, but within the area lang nila, mabait yung mga staffs, even the owner. So ano friend, dyan na rin kayo here, tikman nyo na and follow me for more. So yun, pabalik na tayo ng car wash. Dahil sa 10th Avenue manggagaling papuntang Santa Kiters, Caloocan. So ayun na nga time check, it's 7:30 na ng gabi. And then ngayon, papunta tayo ng 10th Avenue sa may takoyaki. Kakatapos ko lang din magluto. Di ko na na-videoan, nakalimutan ko eh. So, kakatapos ko lang magluto, dadala ko ng pagkain si Ate Gay at si Janina. Tapos, kukunin ko nga yung malupit na palabok doon. And then, ayun na. I guess, that's about it. Papasain na lang. Wag, di kita babayaran, Gar. Tapos lang po. Pag yan din na sa ako, yan. Wag, Gar. Bago yung camera mo? Hindi, ito yung bablog ako, A Life in My Day. A Life in My Day, A Day in My Life. Ano nga yung life in my day? Ang bobo naman! Huwag na mag-day. What's my day, my day? Braso de Mercedes. No. Wala kang kita. Bayan. Buti nga binayaran ka po eh. Anong buti binayaran? Pag gantong may kalawang 100. Salamat ka na lang, nagbayad pa ako sa'yo. 200 na to, di na mabibenta yan oh. Hindi na mabibenta, Ay, hindi na mabinibenta yan eh. Hindi naman pambibili. Kaya 200 bigay mo. Peke pa to. Mali down, 100 pa. Kulang pa to. 100 yan. Hindi ito 100, kinakalawang mo. Hindi kinakalawang. May sauce pa ng takoyaki. Kaya tanggap yan, namin na. Balik mo sa akin. Hindi pa balik. Bayaran ko na lang sa'yo pag i-shopee ako ulit. Gusto mo. So, ayan o. Another day. Date now is October 8, 2024. At ito ngayon, palabas tayo. Palabas tayo ng sakyan. Papunta tayo sa QC para ayusin natin yung aking RFID situation. Dahil napapagod na po talaga ako kakapilo sa cash ng RFID. Anyway, ayun nga, no? So, papaayusin natin yung RFID natin. Sa mga laging
sumabay nanonood dyan sa vlogs ko. Kung mapapansin nyo, laging sa cash ako pumipila sa RFID. Kasi yung RFID na to nakapangalan sa tito ko. Tapos yung mismong card nawala ko na. So pupunta tayo sa QC. Petron ba yun? Basta gas station somewhere doon. Doon ko ipapaayos yung RFID natin. Ayan, tapos PhilHealth. Kailangan ko nang kumuha ng PhilHealth dahil lagi ako na ospital. Ang daming wrong sa akin. Nung nakaraan, nilightly lang, na-operahan ako sa appendix and then gumastos tayo ng 350 all in all. Ang na-discount ko lang, Diyos ko pa, 15 lang yata, ganyan. Pero kung may PhilHealth daw ako, mga nasa 37 plus daw yata ang na-save ko sana. So kailangan natin ayusin yun dahil like I said, something's wrong with me. Laging may wrong sa akin. And then, ayun, diretso na muna tayo ng QC, yung sa RFID. Ayusin muna yun and then diretso tayo ng PhilHealth. Gar, huwag kang magganyan, baka pumayat ka, Jill. Saan hindi ka pwede pumayat?